Mga idol kong biyahero, ang nakaraan nating video ay doon sa pinakamalapit na daan mula Malig hanggang Tumawin, doon sa May Isabela. Ngayon naman ay nandito tayo sa may Lawag City, mga alas 5 ng hapon. Kaya nandito tayo sa may Kings Court Hotel. Magpa-reserve muna tayo ng kwarto bago tayo lumakad, maghanap ng makainan para makakain muna bago bumalik dito nang ready na matulog na lang. Kaya mag-ikot muna tayo saglit hanggang dito kami nakarating. Ito na lang pinakamalapit dito, kaya pasok. Run. Ngayon naman, gusto ko, nag-isip kayo ng pangalan. Good morning, Lawag. Alas 6 ng umaga. Kailangan nang mag-check out kasi alas 6 kami ng kahapon nag-check-in. Dahil kung hindi, kailangan namin magbayad ng extension ng oras. Kaya kahit alas 9 pa yung aming pupuntahan, ay kailangan na namin mag-check out. Kaya ang dapat gawin, mag-ikot-ikot muna, mag-stroll muna dito sa may Lawag City, sa may paligid, at the same time, maghanap ng mapagkapihan o kaya makapag-almusal man lamang. Kaya samahan nyo akong muli sa aming pag-iikot dito sa paligid ng Lawag. At habang tayo mag-iikot, ay mayroon naman akong kaunting nakalap na informasyon patungkol sa may Lawag City. Kung gusto nyong malaman, tunghayan lamang po ang aking video at ibabahagi ko po sa inyo. Ano ang natatanging katangian ng syudad ng Lawag? Ang Lawag ay isang masiglang syudad at dynamic na sentro ng paglago sa Hilaga. Ang kakaibang patutunguhang mga sorpresa, malawak na buhanginan, mga luntihang halaman, magandang dalampasigan, mataas na lupain, makasaysayan at pamana. Bakit tinatawag na Sunshine City ang Lawag? Ang lungsod ng Lawag ay ang kabisera ng Ilocos Norte. Ang pangalan umanong nito ay hango sa salitang Ilocano na lawag, na ang ibig sabihin ay liwanag. At tinawag din itong Sunshine City dahil umano sa malinaw na kapaligiran na may maganda at asul na skyline. Ang Lawag ay isa ring hiya sa bansa. Isa itong lungsod sa norte na nararapat na mapabilang sa travel bucket list. Dahil sa nag-aalok ang mga maringal na sandon sa kahabaan ng coastline, kahanga-hangang rock formations at mga siglong lumang simbahang bato. Anong klaseng syudad ang Lawag? Ang Lawag ay isang third-class component city sa Pilipinas at ayon sa census noong year 2020, ang lungsod ay may populasyong 111,651 na individual. At binubuo ito ng 80 barangay. Ano ang background ng Lawag City? Ang Lawag ay unang sinakop ng mga Kastila noong 1572. At ngayon ay isa ng pinakamalaking lungsod sa Hilagang Luzon. Isang sentro ng kalakalan sa rehiyong agrikultural katulad ng mais, palay, at tabako. Ang Lawag ba ay isang urban o rural city? Ito ay binubuo ng 30 urban barangay at 50 rural barangay. Ang lungsod ay inaasahang maging isang metropolitan center sa Hilaga kung saan ang paglago at pag-unlad sa ekonomiya ay sumagana para sa pantay na pagbabahagi at pagtatamasa ng mga tao nito. Ano ang Lawag Festival? Ang pamulinawin ay ang City Festival sa lungsod. Ito ay ipinagdiriwang o ginaganap tuwing unang linggo ng Pebrero. Ang pagdiriwang na ito ay tumutugma sa araw ng kapistahan ng patron saint ng lungsod na si Saint William the Hermit. Ano ang kasaysayan ng Pamulinawin Festival? Ang Pamulinawin Festival ay mula sa isang simpleng pagdiriwang, hanggang naging isang maluhong pagdiriwang na nagtatampok ng kultura at pamana ng lungsod na may iba't ibang aktibidad. Ang pagdiriwang ng kapistahan ni Saint William sa lungsod ay nagsimula pa noong kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas. Anong ibig sabihin ng Pamulinawin? Ang Pamulinawin ay terminong Ilocano na ginagamit bilang pangalan ng isang babae na may matigas na puso o stone-hearted girl na karakter sa isang Ilocano folk song. Ang festival ay orihinal na idinaos bilang parangal sa patron ng lungsod at para sa pagtatanghal ng Komedya Ilocana, mga musikal na drama patungkol sa digmaan sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Ano ang pangunahing layunin sa nasabing festival?
Ang layunin ng pagdiriwang ay kumakatawan at makipag-ayos sa mga pagkakakilanlan sa mga kultura, panlipunan at relihiyon. Itinataguyod ng festival ang pagkakaisa ng komunidad at pakiramdamang pagiging kabilang sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga tao at ibahagi ang mga karanasan bilang isang maligaya at masayang kapaligiran. Ang Padsan River ng Lawag ay tinaguri ang pinakamalaking ilog sa buong Ilocos Norte. May haba itong 73.1 kilometers at ang drainage basin ay 1,320 square kilometer. Sino ang nakatuklas ng Lawag? Noong ika-13 ng Hunyo taong 1572, si Salcedo at ang kanyang mga tauhan ay dumaong sa Vigan at sila'y tumuloy ng norte sa pamamagitan ng bangka. At habang sila'y naglalayag, nagulat sila nang may nadaanan silang maraming mga lungga o look kung saan nakasuwato ang pamumuhay ng mga tao doon. Dahil dito ay tinawag nilang ang rehiyon at ang mga tao dito na Ilocos, na ang ibig sabihin ay mga naninirahan sa loob. Bakit sikat ang Lawag? Sikat ito dahil ang lungsod ng Lawag ay bukod sa pagiging kabisera ng lalawigan at sentro ng kalakalan, ito rin ang merging point at jump-off location sa iba pang tourist destination. Dito matatagpuan ang mga estasyon ng mga bus, jeep at van na papunta sa ibang munisipalidad sa lalawigan. Paano maglibot sa Lawag? Ang pangkaraniwang paraan ng transportasyon sa loob at paligid ng syudad ay mga tricycle, jeepney at bus kung gumala o maglibot sa buong lungsod. Paano makarating sa lungsod ng Lawag? Ang Lawag ay maaring malayo sa Metropolitan Manila, ngunit huwag mong hayaang masayang ang iyong 8 hanggang 9 na oras na biyahe na hindi mo mamamalas ang napakagandang mga tanawin papunta doon. Ang paglalakbay sa lungsod ng Lawag ay hindi malilimutan sa pamamagitan ng pagdaan sa mga palayan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac at Pangasinan. Ngunit pagpasok mo naman ng La Union at Ilocos Sur ay ang nakakabighaning mga dalampasigan naman ang matatanaw. Paano mga lode? Hanggang dito na lamang, at kung naibigan nyo man ang aking video at kung mayroon kayong mga tanong, suggestion o mga puna, ay i-comment lamang po sa ibaba at subukan kong sasagutin ang inyong mga komento. God bless.